3-star general handang araw magpakulong dahil hindi nang araw talaga makatarungan ang ginagawa ng mga kongresista sa kanilang Ka-Eric at Dr. Baduy. Tila silent martial law ng araw ang estilo at nangyayari ngayon sa Kamara na tila sisensyado kanang araw nang wala pa ngang kalaban-laban dahil nakapagdesisyon na sila kaagad. Patutsada nga tuloy ng mga netizens sa mga tambaluslos na tandaan nga raw ang mga politikong bayad ang mga prinsipyo, mga abusado pag nakaupo, huwag silang iboto. May salute to Ka-Eric, Celis at Dr. Baduy. Kayo ang tunay na nagmamahal sa bayan, hindi ang mga politikong may sariling personal interest. Laban SMNI, truth that matters. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat ay siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Pinas. Okay, nakita ko sa post ni retired Air Force General Romeo B. Pukis. Yung isang post niya, sabi niya, great ironies in the government's war against the communists. Number 1, the most effective fighters against communist propaganda, Jeffrey Celes and Dr. Lauren Badoy are in jail. So, kung ituloy ko itong kanyang post, makikita mo yung all-out support niya, nakikisimpatya siya kay Ka-Eric and Dr. Badoy. And then, another post, mas bagong post, sabi niya, kung ganyan din lang ang kalidad ng ating mga mambabatas, meaning yung mga congressmen na nagpakulong kay Ka-Eric and Dr. Badoy, magpapakulong na rin ako kesa magpaabuso sa mga iyan. Isang malaking karangalan iyan, yung magpakulong. Wow! Retired general, 3-star general na ito ngayon. Yung pension niya, 3-star eh. Handang magpakulong. Kinoconsider niyang malaking karangalan yung makulong siya para sa paglaban ng karapatan. Okay, may napanood din ako na sa Reels, yung statement ni Jeffrey Celes na handa siyang makulong for life to fight for his right and for the right of others. Panoorin natin sandali ito at magbigay ako ng comment. Maliwanag po na ito'y kangaroo court, paglabag sa konstitusyon at saligang batas. I can be interviewed, brother. Hindi po kayo korte. Hayaan mo ko magsalita. Karapatan po ng mamamayan ang pinagtatanggol dito. Ang konstitusyon ay bahagi ng batas, pinakamataas na batas ng ating bansa. I will be detained for life, so be it. I will stand for my right. Otherwise, I will lose my right and the people's rights. Okay, so nakakabilib itong Ka-Eric. And kapansin-pansin yung parang pinipigilan siya ng isang staff ng Kongreso. Kaya sabi niya, brother, karapatan ko itong ma-interview. Huwag mo akong pigilan. Grabe itong Kongreso. Wala na. Silent martial law. So, kangaroo court. Sabi niya, kangaroo court. Ano yung kangaroo court? Yun po, term ng mga NPA communist. Ang daming biktima ng kangaroo court. Ang kangaroo court po, mga style ito sa mga barangays na kontrolado ng NPA. Ang sino man na naisumbong kunuhay may kasalanan, haharap lang sa mga NPA commanders. Sila na yung korte. Represent na yan. At sentensyado na siya yung korte na wala kang kalaban-laban. Yan ang kangaroo court ng NPA. Kaya sabi niya,
this is a form of kangaroo court. I agree. Yung ginawa ng Kamara, lower house na contempt, pagkulong kay Dr. Badoy and ka Eric, it's more malala pa sa kangaroo court. Kaya okay lang, mga NPA, mga ano yan, nasa liblib. Yan mga mambabatas. Binabayaran sila, sinusildohan ng taxpayer. Tapos, sila yung gumawa ng batas, yung sotolo. Tapos ayaw nilang sundin. Anong tawag mo dyan? Sobra pa yan sa kangaroo court. Kaya, nakakabilib, nakakahanga. Itong sabi ni Eric, kay Eric na, ikulong nila ako for life. I'm willing, so be it. Kasi kung hindi ko ito gagawin, ang aking karapatan, wala na. At yung karapatan ng ibang tao, iniisip din niya yung karapatan. Kaya, isa kang bayani, isa kang modelo. Kayo, Dr. Badoy and Calorin, mga modelo kayo. Kaya, I agree with General Pukis, yung sabi niya na the most effective fighters against communist propaganda. Ka Eric and Dr. Badoy, ngayon, nakakulong na kayo. So, handang magpakulong si General Pukis. Ang tanong, si General Macanas, am I ready na magpakulong? Isip-isip ko, why not? Bring it on! Kung, lalo na itong aking vlogging journey, baka may mabanggit ako dito at patawag sa kongreso, ipaharap, i-cite in contempt, so be it. Kulong kung kulong. Sinong tatakutin ninyo? Total, ang buhay ng mundong ito, sandaling buhay lang ito. Mas mabuti na lang yung makulong ako na may ipinaglalaban kaysa yung mabuhay na walang karangalan. And by the way, speaking of kulong, naka-experience na po akong nakulong 2 beses nung kabataan ko. Kaya alam ko yung buhay kulungan. Alam ko yung buhay, makarelate ako yung hirap ni ka Eric at Dr. Badoy ngayon. Lalo na't nag-hunger strike sila. So, hindi po ako takot makulong, it's an honor. And speaking of kulong, meron pong 2 klase ng kulungan. Physical na kulungan, yung nagkasala ka sa batas ng bansa, human laws, kaya makulong ka sa mga kulungan. Kaya lang, ang mas importante na i-share ko sa inyo is, meron ding spiritual na kulungan. Na ang babagsakan mo is, yun na. Kung hindi ka maka-get out yung spiritual na kulungan, bagsak mo, eternal condemnation in hell. Ano po yung spiritual na kulungan? Tayo po lahat makasalanan. We are all slaves to sin. Ang tao po merong sinful nature. Na yun ang yung buhay ko is nagapos ako sa kasalanan nung una. Kahit alam kong masama, ginagawa ko pa rin. Bakit? Because I am a slave to sin. So, lahat po ng kasamaan sa buhay na pagdaanan ko, kaya nga nakulong ako ng 2 beses. Hindi ko na lang muna, yung hindi na-vlog ko na ito noon, kaya lang, basta, mga kasamaan sa mundong ito na pagdaanan ko. Dahil nakulong ako ng kasalanan. But, ito, by the grace of God, nakalabas na ako sa kulungan. Paano ako nakalabas? Sa kapangyarihan po ng Diyos. Dahil sa kapatawaran ng Diyos. Dahil sa ebanghelyo o good news ng Panginoong Hesus. Yung ABC. Tinanggap ko yung ebanghelyo o gospel. Ano ang ABC?
accept. I accepted that I am a sinner at humingi ako ng tulong sa Diyos para makalaya sa kasalanan. Then B, believe. Naniwala ako na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng aking kasalanan. I repented of these sins. And as I repented, yung heartfelt repentance, number C, commit. I surrendered my life to the Lordship of Jesus Christ. Sabi ko, Panginoon, makasalanan po ako. Kahit ayokong gumawa ng kasalanan, nagagawa ko pa rin. Please help me para makaiwas sa kasalanan. Take control of this life every day. And yun na po, yung kapangyarihan ng Diyos, yun na ang, I am now a slave to God. Ang nagko-control na sa akin, ang Holy Spirit. Hindi na yung kasalanan. Ang kasalanan, nasa labas na ng buhay ko, nanunokso na lang. But the power living in me is the power of the Holy Spirit. Yun na po. I can say no to sin. Nakalabas na po ako sa kulungan. Kaya kung ako, hindi na ako takot mamamatay. Itong physical. Kaya hindi rin ako takot makulong. So be it. Ano ba yung kulungan na yan? Rehas lang yan. But I have my Lord Jesus Christ in my life. I am happy. I am at peace with God. So be it kung anong mangyari sa akin itong vlogging journey ako ngayon. Basta I'm sure, because of the love of God, the love of Jesus Christ, kung ano man mangyari sa akin dito, I am assured of my eternal life in heaven. Yan po. Ang paano tayo ma-set free sa kulungan ng kasalanan. Isa lang po ang makakapag-set free sa atin. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Tanggapin natin siya sa ating buhay. Okay, balik tayo dito sa kay Ka Eric at Dr. Badoy. Hanggang kailan kaya sila magtitiis? Let's pray for them. Dahil ang laban nila, hindi lang para sa kanila. Ang isip nila, ang puso nila para sa bayan. Kaya nga, laban kasama ang bayan. Yun ang programa nila. Laban ito ng kasamaan at kabutihan. At sina Ka Eric at Dr. Batoy nasa panig ng katotohanan, panig ng katotohanan para sa bayan. Kaya suporta na. Salamat po, Sir General Romeo B. Pukis. Ituloy nyo ang inyong Facebook post. Nakaka-inspire po kayo. Kaya, nandito lang po kami, ang iyong makapwa retired na palaging nag-aabang sa inyong post. At sana, magiging matiwasay pa ang administrasyong ito na kapwa natin sinuportahan nung panahon ng desisyon ng PBBM administrasyon na makipag-peace talks na naman sa mga komunist. So, pinadala niya ako ng short video ni Luis Halandoni. Itong dating pare ata ito nasa Netherlands ngayon. Siya yung National Democratic Front chairman, boss, siya po ang pumirma sa joint statement between the CPP, NPNDF, and the Philippine government. So, Antonio Lagdameo ang government side, sa NDF side, itong Luis Halandoni. Ito po, matagal ng alalay ni Joma Sison. Panoorin ninyo, panoorin natin, himay-himayin natin ang video na ito, very clear, kung ano talaga ang purpose ng peace negotiation. Na sana itong video na ito mapanood din ni Kuting at Tamba. We see that peace negotiations are another form of legal struggle, which is possible to be used by the revolutionary forces in order to advance the revolutionary armed struggle and the revolutionary mass movement. This other form of legal struggle, the peace negotiations, does not replace the revolutionary armed struggle nor the revolutionary mass movement. In fact, it should advance, it should support
this revolutionary armed struggle as the main form of struggle, and the revolutionary mass movement, which is a more important struggle than the peace negotiations. So, yan po. I don't know kung gaano kakalat itong video na ito. May napanood akong similar video ni Joe Masison. Halos ganyan din ang sinasabi ni Joe Masison. Although wala na akong kopya nun. Salamat sa Army Major na nagpadala sa akin. Ulitin ko, galit na galit. Pati yung kanyang mga classmates sa Philippine Military Academy. Alagang nag-aalburuto na itong mga PME graduates na lumalaban direct, nasa front line, lumalaban sa mga komunista. So, himay-himayin natin ang statement, ang video. Ulitin ko, napanood na kaya ito ni Kuting? Napanood na kaya ito ni Tamba? Baka hindi pa. Kaya hindi nila ito napanood, kaya ano sila? Tanji ubob, lutang. Napakadaling intindihin, kahit grade 6, first year high school, napakadaling intindihin. So, himay-himayin natin, sabi. You see, the peace negotiations are another form of the legal struggle which is possible to be used by the revolutionary force in order to advance the revolutionary armed struggle and revolutionary mass movement. Okay, explain ko lang muna. Ito yung objective. Ito yung gustong makamtan ng mga communist. Ano ito ang objective? Overthrow of this democratic government and install a communist form of government. Yun po ang kanilang adhikain. Mulat sa poll. So, para makamit nila itong total overthrow ng gobyerno ngayon, dalawa ang kanilang struggle. Merong tinatawag nila na armed struggle. Ay, tatlo palang struggle. Armed struggle through the NPA, yung mass movement, at saka legal struggle. So ano yung armed struggle? Ito po yung main struggle nila. Kasi hindi nila mapapabagsak ang gobyernong ito kung wala silang malakas na puwersa itong NPA para manalo sila. Kaya main struggle nila ang armed. Ano naman itong mass movement? Ito na yung mga tao na nagrarally o yung mga nasa barangay, nagpapakain sa NPA, yan yung mass movement nila. So, ang NPA, kailangan nila ng suporta ng masa. Ayan. So, meron din silang legal struggle. So, yung legal struggle, yun na yung party list. Kaya nakapasok nila na sila sa Kongreso dahil sa legal struggle nila. Kaya meron tayong Makabayan Black. Sabi ni Lois Halandoni, yung peace negotiation is a form, isang klase ng legal struggle na pwedeng mag-advance o pwedeng makatulong. Tutulungan nitong peace negotiation ang armed struggle at saka mass movement para madali nilang makuha ang kanilang mithiin, mapabagsak ang demokrasyang gobyerno at palitan ng communist government. Ganun po ang aking summary. So, tuloy niya, sabi niya, the other form of legal struggle or the peace negotiation does not replace the revolutionary struggle nor the revolutionary mass movement. Does not replace. Ang iniisip ni Tamba at ni Kuting na dahil makipag-peace negotiation na sila, mawawala na ang armed struggle, mawawala na ang
Mabuti sana kung ganon. Kahit ilang taon na mag-peace negotiation basta walang NPA. Yung mag-surrender na ba ang NPA? Ano sa tingin nyo? Papayag ba ang CPP, NP, na surrender na lang basta-basta ang NPA? Never. So, it does not. The peace negotiation does not replace. Hindi mawawala yung NPA nila dahil yun ang main struggle o main weapon nila para mapabagsak nila ang gobyerno. Okay, next. Sabi niya, in fact, it should advance, tulong, push. It should advance, it should support the revolutionary armed struggle as the main form of struggle. Paano sila mananalo? Paano nila makamit yung mithiin nila na mapabagsak ang democratic government kung wala silang NPA? Kaya never na may peace negotiation na final peace agreement. Kagaya sa MILF, may peace negotiation na. Nag-disarm na yung na-demobilize na yung mga MILF combatants, MNLF, ganon, naging sundalo na sila. Kaya meron na tayong kapayapaan sa Mindanao, ang ating kapatid na MNLF, MILF, mga sundalo na. Nung battalion commander ako, ang aking armed escort, yung personal bodyguard ko are MNLF fighters. Integri ang tawag nun. May tiwala ako sa mga Muslim. Kasi ang Muslim, once na kaibigan mo, handa silang magpakamatay para sa kaibigan nila. Yun ang experience ko. Kaya ang pinili kong escort, mga MNLF integris. Kaya nagkaroon ng kapayapaan sa Muslim front dahil handa ang MNLF, MILF na iwanan yung armas nila, kailang naging sundalo, may armas pa rin. Under pa rin sila ng democratic government. Ang CPP hindi po. Ang gusto nila, walain ang demokrasya at sila ang mamuno. Sila ang gustong magpresidente. Mr. Kuting, Mr. Tamba, sila ang gusto na mag-Speaker of the House. Sila ang gusto na mag-Presidente. Tuloy. Nasaan ako? It should advance, it should support the revolutionary armed struggle as the main form of struggle. Which is more important. That the peace negotiation, sabi niya, mas importante ang armed struggle and mass movement kaysa sa peace negotiation. So yung peace negotiation, ano lang yun? To gain time, relax, basta napagdaanan na natin yan. Ilang administration na ang dumaan, lahat nag-peace negotiation. May nangyari ba? Ang pinaka-masinsinan na peace negotiation panahon po ni PRRT. Kaya lang habang nag-peace negotiation, kaliwat kanan ang pag-ambus. Kaliwat kanan ang inkwentro. Kasi po, itong sina Luis Halandoni, itong sina Sator Ocampo, sino pa? Zarate, Casino, sino pa dyan? Yung Makabayan Black. Kakaunti ang control, influence nila sa mga armed fighters nila. More or less mga independent itong mga NPA commanders na naiiwan pa ngayon. Nandyan pa rin sila. Bakit? Kasi yung nakukuha nila na revolutionary tax, nagkakakwarta ang mga NPA commanders. Kaya tuloy-tuloy ayaw nilang mag-surrender. Kasi yumayaman din sila niyan. Kaya
Ang solusyon dyan, itong NTF-ELCAC. Buhusan mo ng pundo, suporta ang mga liblib na barangay. Pag wala ng suporta, wala ng mass movement, wala ng tao na magsuporta, natural na mamamatay yung NPA. Example, Pispan ba? Di ba Pispan, may tubig, may isda. Okay, ang isda, yung NPA. Ang tubig, yung mga tao sa mga liblib na lugar. Paano mo madaling mahuli ang isda? I-drain mo yung pond. Karasan, kami sa Ilocano, agkaras. Tanggalin mo yung tubig. Pag nawala na yung tubig, o kukunti ng tubig, maglabasan ng mais isda, di ang sarap maghuli ng dalag o haluan. Ganyan ako nung bata kami, agkaras kami. Agkaras ka ang sarap maghuli ng haluan, dalag, pagkakaunti ng isda. Ganon din itong komunista movement ngayon. Tanggalan mo lang ng tubig yung Pispan at either mahuhuli ang NPA or kusang mamamatay dahil wala ng tubig. Yun po ang ginagawa ng NTF-ELCAC, draining the pond para madaling mahuli. Ang gusto nitong peace negotiation, ang i-demand nila, i-disband ang NTF-ELCAC na napaka-imposible. So, ulitin po, ikalat nyo po itong video na ito para maintindihan ng lahat at sana ipanood kay Kuting at Tamba para ma-educate naman sila dahil napaka-ignoramos. Ang sakit nila, ignoramos, tambaloslos. Yan ang sakit nilang dalawa, kaya pumapayag na magkaroon ng peace talks. Pasensya na kayo, medyo na late tayo kasi po, kakarating ko lang po sa Davao City. Abay, kanina umaga po, nakakuha ko ng text sa aking dating boss na si FPRRD. Ang sabi, uwi ka ng Davao. Ay, nako, ayun. Isang sabi lang na uwi ng Davao, uwi ng Davao. So, I took the 6 o'clock flight. Ewan ko ba kung bakit 1 hour kaming nakaupo lang sa eroplano, nakapasok, nakaupo, pero hindi umaandar ang eroplano, kaya tuloy, na-late. Magandang araw mga kaibigan. So ayun, napakinggan natin si Atty. Roque, biglang pinatawag ni PRRD sa Davao. Ano kayang pinag-usapan? Parang very urgent Uwi ka sa Davao. I believe from Manila si Atty. Roque, pinapunta sa Davao. Then nag-usap-usap. Analysis ko lang ito Pinag-usapan nila yung gagawin nila sa December 15. Dahil ito na yung petsa na talagang magsasubmit na si PRRD ng kanyang counter affidavit at nag-usap-usap na. And believe ako dito sa samahan ni Atty. Roque, I believe baka si Atty. Panelo nandun din Basta ako, kalmante ako na kayang-kayang lusutan ni PRRD ito. Kailangan lang siyang sumagot. At ito na nga, magsasagot na siya ngayong December 15. At salamat din. Dahil itong December 15, ito na yung designated na Speak Up Day. Salamat kina Maharlika, Brothers Travelers, BMR Channel, Jay Sonsa, sino pa yung nananawagan, Vivian Velez, at iba pang vloggers na magsalita tayo, speak up on December 15. Ako, manawagan na rin ako, let's speak up. But then, gusto ko nang humingi ng payumanin dahil nasa Mindanao ako, hindi ako makaka-attend doon sa Quezon City. But, as far as speaking up is concerned, you can count on me. Every day, magsasalita ako in support to PRRD, BP Sara, SMNI, Ka Eric, Dr. Lorraine, at sino pa dyan, at babatikusin natin, speak up, batikos